your energy at this time. Hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You are broken every chain. What's with the Ten of Cups in reverse here? It's energy mo. Ito yung mga napaka-goal driven, bold and daring, no? Na courageous and buo yung loob nila ng mga atake. Na actually nandun yung positivity nila mga atake, pero hindi nga sila nagsasucceed. This is a family na hindi masaya sa buhay nila kasi hindi sila marunong makontento sa buhay nila. Tumatalikod, lumalayo. Dahil hindi nagtatagumpay yung deceit nila. Dahil hindi effective yung deceit nilang ginagawa. Or dahil na-booking na, nalaman mo na yung mga deceit nila. Dahil na-bulgar na. Kaya yung mga ganong tao na deceitful, evildoers, yung mga gumagawa ng mapahayad, panraidor, mga ganyan. Ayaw nila na i-reveal mo, expose yung mga ginagawa nila. Because they're evil. Pero ano sabi ng God? The truth ay nasa side ng God yan, yung katotohanan. Kaya ang pag-expose at pag-reveal ng katotohanan, kahit magalit man sila, yun ay tama para sa God. Hindi sa pinapahiya sila, kundi para maging aware. Yung mga nabubulag nila, ng mga sinungalingan nila, ng mga deception nila, ng mga pagkukunwari nila, ng mga ginagawa nilang deceit, manipulation, evil. Para malaman ng marami. No? So, nasa tao na yun kung maniwala sila o hindi. Basta importante in-expose yung mga ginagawa nilang patago para mabulgar. So ngayon kung hindi ka maniwala sa totohanan at hindi ka maniwala sa kanilang manipulation at deception at sa kanilang pagpipretend, ay tanga ka. Yan ang tinatawag na tanga. In-expose na yung katotohanan tapos magalit ka pa sa nag-expose. Oh. Doon ka maniwala sa mga makasalanan, sa mga taong hindi nagbabago, sa mga taong deceitful, manipulative at liar. Of course, magaling yan sila makipag-communicate, plastic eh, traidor pa eh. Pero tatraidorin ka. Kaya sa kampo niya sila nakadiliman, liar, deceitful, manipulative. Ano pa ba? Di ba ganyan sa Satanas? Oh. Evildoer. Oh. Nahirapan sila para nagkakasakit or basta nahirapan to, nagdurusa, para naging hopeless. Ito yung gumagawa sa'yo ng injustice. Yun yung mga taong gumagawa ng injustice, unfair. See? At hindi sila makatulog paggabi. Parang na-insomnia. Siguro pinaparusahan na yan or hindi actually ganyan ang parusa ng God. No? Ang parusa ng God talaga sa kabilang buhay. O kaya patayin niya na yung ganyan, yung mga evil. Di ba? Ganyan ang parusa ng God, pinapatay niya na yung evil. Kagaya sa Bible. Tapos,
nilalagay sa impyerong kaluluwa ng mga evil doers. Lalo yung mga hindi nagsisibago. Hindi na sila stable, hindi na sila confident. So, mga ginagawa nila, hindi na tuloy-tuloy yung ginagawa nila, yung paggawa nila. Kasi kung kahit tinutuloy-tuloy nila, wala din. Hindi nag-work. Nagbabackfire pata sa kanila. Ayan. Well, yan ang lumalabas dyan. You are broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Kung evil ka talaga, hindi ka masasave. Kung evil doer ka, hindi. Maliban na siguro kung magbago ka, piliin mo maging righteous na, maging busilak ang puso mo, maging righteous person. May chance na masave ka. Pero kung evil doer ka and you continue keep sinning, continue keep doing evil, hindi ka talaga masave niyan. Impyerno abutin mo. So, counselor, nagbibigay ka ba ng advice, guidance, kahit sa loved ones mo, sa mga friends, family, o sa ibang tao? That's your energy right now. And para may authority or someone na respected, brave, powerful. Parang hierophant, high priest, mga ganun ba? Pagkaganto, may mga sumusunod sa guidance mo, advice. Kasi yung iba magbibigay ng advice, lalo yung mga evil, magbibigay sila ng advice, guidance, manipulation, para makuha nila yung gusto nila. Basta ganun. Basta pag evil ganun yun. Kung baga yung pag-advise nila at pagbigay ng guidance, manipulation. So, hindi lahat ng nagbibigay ng advice at guidance ay mabuti ang intensyon. Meron din talagang mga tao na kunwari, advice-advisean ka, o pakita sa'yo na nagkikare siya sa'yo, affectionate, like mga psychopath. Pero yan pala may masamang motibo. Mayroong na palang plano sa isipan niya. Mayroon pala siyang intention na hindi maganda. May mga ganun eh. Pero ito naman ay mukhang maganda naman ang iyong intention. Baka naawa ka. Pag yung intention mo ay naawa ka, o dahil mission mo from God na mag-counseling, mag-guide, magbigay ng advice, then walang masama dyan. Pero kung masama ang intention mo para mamanipula, kaya nag-advise ka at nag-guide, yun ang masama. Kasi manipulative ka, liar ka, deceitful ka, di ba? May mga ganun kasi, may mga huwad kasi mapagkunwari nag-anyong tupa, yung pala kay lobo, nag-anyong santo, yung pala kay demonyo. Mga ganun lang. So, faith. Actually, merong mga pare na nasa impyerno, guys. Hindi porket pare ay sabihin nyo ng huli, no? Merong mga pare na nasa impyerno daw kasi may mga nakakita niya doon sa impyerno nung pumunta sa impyerno kaluluwa nila, basta nakakarating sa impyerno kaluluwa nila. O yung iba dinadala ng Jesus Christ para maging testimony na ayun, ang dami sa impyerno, kung ano yung experience sa mga tao doon sa impyerno. Ganon. Yung mga nandun sa impyerno, kung ano yung experience nila doon, kung ano yung pagdurusan nila doon, para ma-warningan yung mga tao, no? Na mga buhay pa. Kasi kung masama ka talaga, kung evil doer ka, hindi ka nagbabago, you continue keep sinning and keep doing evil, eh talaga may impyerno ka. At kung hindi si Jesus Christ, hindi God ang iyong sinasamba, o ibang God ang iyong sinasamba. O, di ba?
Faith. Meron kang faith. Oh. Kasi you know what, kung bakit may mga pare doon sa impyerno. Merong mga pare na pag sa harap ng maraming tao, pag nag-share ng gospel, ng spiritual teaching, nangangaral, yung mga ganun, ay akala mo ay napaka holy. Pero behind behind the scene, may mga ginagawa sila na masama, evil. Meron din mga pare na taliwas sa Biblia ang tinuturo nila. Yun, they say what people wants to hear. Kasi yun ang sign of false prophet eh. Sa sign of false prophet, they say what people wants to hear. Bakit nila ginagawa yun ng iba? Para madami magsimba. Madaming pupunta sa congregation nila. Hindi sa sinisara ko yung pare. Yung iba, no? Kaya nga mayroong mga impyernong pare kasi dahil ganun nga. Tapos mayroong mga pare na sariling anak, nire-rape niya. O, isipin yun. Kinulong niya sa kuweba yung anak niya. Tapos, inanakan niya ng inanakan. O. Pero nahuli yun eh. Real life story. Sa Europe ata yun. Panood ko lang sa YouTube. Pero nakulong yun, yung pare na yun. O, diba? Demonyo pala. O. Nagkunwaring santo, nagbalat kayo lang. Huwad yun, yung mga ganun. So, faith. Meron kang faith actually. No? Meron kang faith o pananampalataya o pananalig sa Diyos. Ito ay collective guys. No? Collective. Kung sino lamang ang kuhaan ng energy o kung sino lamang depende sa inyo kung makaresonate kayo. Depends on you. So, yan. Malalaman nyo kung inyo kasi yun ang mga mangyayari o nangyayari sa buhay ninyo. Ganun. O kung ganun kayo. Di ba? Knight of Pentacles. Ako ay direct. May darating sa'yo. Kasi maring tamang oras na. And brave itong darating sa'yo. Ano ito may darating sa'yo? Ay hala, oo nga guys, may darating siya. At napakatapang na ito dominant yung red dito. Pero mukhang mabagal lang. Pero parang ano siya passionate, brave, no? Color passion and bravery itong red eh. Oh, may seryoso na offer to sa'yo. Commitment or willing mag-commit. Ano ba to? Tamang oras na, tamang panahon para kumilos na siya at mayroon siyang isi-send o ibibigay sa iyo para mag-offer or may ibibigay o tamang oras, tamang panahon na para kumilos na siya para ibigay niya na sa iyo o i-send niya na sa iyo yung kung ano man yan ibigay niya sa'yo, i-send niya sa'yo. At wala na ding maka-ano dito sa taong to makaharang, makapigil ng mga witches, wizard, yung mga kampo ng kadiliman, no? Parang witch, di ba? Witch, wizard, witch. Mga kampo ng kadiliman. May aswang ba dito? Baka ito aswang. Yan ang mga demonyo eh. Kampo ng kadiliman. Yan. Meron din aswang na mangkukulam Napanood ko sa Busanter. Meron daw, may mga kwento-kwento na ganyan na aswang na mangkukulam pa siya. Basta gano'n. As in, napakaraming kasalanan nun. Ay, grabe. Sampun talaga ng kadiliman.
Ang darating sa iyo. Oy, si Archangel Gabriel ang darating, guys. Bakit kaya darating si Archangel Gabriel? May mensahe to. Pagsamahin kayo ng counterpart mo. Kunwari, ikaw yung yin, siya yung yang. Ganon. Tama ba? Pagsamahin kayo ni Archangel Gabriel. Oo daw. Si Archangel Gabriel ang magsasama sa inyo. Pag-isahin na kayong dalawa, ibig sabihin, pagsamahin na kayo, humanite na kayo. Yan. So, kung sino yung unite with their person, yun na yun. It's a big check na inyong energy, yung kinuha. O kinuhaan ka ng energy. Ganun. Four wands. See. Clarified by four wands. Actually, hindi ko naman kinlarify, pero lumabas na talaga to. Four wands. Wala akong tinanong dito eh. Yan o. Magsama na kayo sa bahay. Ano? Babae at lalaki. Ano? May bahay dito. Hindi magsama na kayong dalawa. Enjoy to the maximum. Kasi may partner ka na eh. Oh. Or nakasama mo na yung counterpart mo, yung meant talaga na makasama mo sa buhay, at divinely guided pa kayo, pagsamahin pa kayo ng anghel. Yan. Of course, inutusan to si Archangel Gabriel ng God para pagsamahin kayo dalawa. Masasucceed yan. Kung ikaw yung babae, maging ganito ka. Very attractive, blooming, good-looking, strong, yung personality mo, charismatic. Wow. Woo. Bubuo kayo ng masayang pamilya, prosperous na buhay together. Complete life. Boom. Siya pa. At yung person mo, tama ba sa person mo to? Yeah, yung person mo naman ay ma-deeply in love sa'yo na. Yeah, shaking yung world niya. As in love na in love siya sa'yo. Ma-deeply in love siya sa'yo. Ano nga ba ang secret para ma-in love sa inyo, ang partner ninyo? Ano ba? Alamin natin. Through sa guidance na ano bang gagawin? Ako hindi ko alam eh. Just be real. Hindi. Just be natural. Just be natural. Pero ito, huwag nyo nang intindihin ko ano lumabas dito. Just be natural. Oh. Yan. Natural. O ano yung natural na ikaw? Hindi mo na kailangan mag-pretend. Hindi mo na kailangan na reinvent yung sarili mo. Natural. Oh, merong nasasaktan dito or na masasaktan. Ma-deeply hurt. Kung si person deeply in love sa'yo, merong masasaktan dito. Ano, yan, David? Hindi. Sama na gumagawa ng demonic. Sama na gumagawa ng demonic. Ma-deeply hurt siya. Masaktan siya.
Why? Kasi masaya kayo ng person. Oo, kasi masaya kayo ng person mo. Nagtagumpay kayo na magsama na, makabuo ng pamilya. Oh, yan pinili niya kasi sa kadiliman siya gumawa ng mga witchcraft, mga gayuma siguro, gumagawa ng demonic mga witchcraft yan. Gumagawa siya siguro mga deceit. Oh. Yan ang sapitin niya, ma-deeply hurt siya. Actually, pwede pa naman siya mag-heal, no? Pero yung kaluluwa niya, paparusahan yan sa kabilang buhay dahil demonic yung ginagawa niya. Yan ang worst na parusa, yung parusa ng God, lalo sa kabilang buhay na. Yan. So yan, ito na lamang for collective verdict.